pa iniisip natin, ano sabi? Binulag ni Satanas ang alin? Isip ng tao upang ano? At huwag lumiwanag sa kanila ang kaluwalhati ang ni Kristo sa kanilang ano? Pag-iisip. Walang Kristo isip ng tao ngayon. Ano isip? Uy, mamaya punta tayo ng SM. Punta tayo ng SM mamaya. O, pasyal tayo, pasyal. Di ba? Nalimutan natin na araw ng Sabado pala ngayon, this is the day of worship. Ano naman ang isip ng tao? Ang isip natin ay puro kadiliman. Binulag tayo. Bakit? Kasi hindi tayo naging maingat. Alright, number 3. Ito na. Number 3. Pakinggan nyo ito. Sa unang Timoteo 4:1, ito na mga religion. Magdadala ng mga aral ng ano? Puno ng ano? Mga kasinungalingan na ang akala ng tao ay katotohanan. Ngunit ang totoo ay puno ng ano? Yuko tayo. Mga aral ng ano? Kasinungalingan. Ito yuko tayo. Ano? Pasensya na kayo. Kaya lumapit ito. Nagsiksikan tayo kasi walang adjustment to projector eh. Alright, next, Rian. Alright. Rian. Ito na ngayon ang sinasabi ko. Ano ba kahulugan ng spiritual darkness? Ano ba definition? Ano ba kahulugan? Una, pagka ikaw ay walang spiritual o makalangit na kaisipan, pag sinabing spiritual, makalangit, makadiyos na kaisipan, wala ka yan, puro kadiliman ang isip natin, puro makamundo, ito ang kahulugan ng spiritual darkness. Number 1, a state of being separated from, ibig sabihin, nasa kalagayan ka na ikaw ay hiwalay sa Diyos. Paano mo malalamang hiwalay ako sa Diyos? Namumuhay na hiwalay sa Diyos. Characterized by ignorance. The word characterized came from the word character. Ibig sabihin ng character, pag-uugali, pag-aasal, characterized. Kaya sa Tagalog, nagpapakilala, ugali ng kaniyang kamangmangan at walang kaalaman sa espiritual sa paggawa ng kasalanan, sin. And lack spiritual insight, ibig sabihin, kulang o kapos sa makalangit na pananaw. And that is the definition of spiritual darkness. Brother Milo. Okay, dito si Brother Milo. Alright. Tignan natin, next, Rian, please. Kapag tayo ngayon ay wala tayong spiritual, puro tayo material, ano mo, ang nangyayari sa atin, lahat ng gawin natin sa buhay natin, yun ang sinasabi ng banal na kasulatan, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo doon ay makadaan ng kapahamakan. Kaya maraming namamatay. Ito mga kaibigan, mga kapatid, pero noong isang araw, may dinalaw kami. Meron siyang sakit na cancer sa liver cancer. May bukol na po, umalat na hanggang sa kanyang lungs. So, ang ginawa nila, dinala nila sa PGH at pagkatapos ay na-confine siya na matagal, nahawa siya ng mga sakit sa PGH, nagkaroon siya ng pneumonia. Kasi nasa work siya, lahat ng sakit ang bituon. No? So, nagkaroon siya, dinalaw namin. Pinahiram ni pastor ng langis, dinalangin namin siya. Alam niyo ba kung anong kanyang paniniwala? Siya po ay Iglesia ni Cristo. Yung kanyang kapatid naman ay ay NCGI, Kapitdaan. Yung kanyang nanay naman ay Katoliko. Kami naman ay Adventist. Kaya 4 na relihiyon nagsama-sama. Sila Jenny nagpantay sa ospital. Si Jenny ay tinamaan naman ng influenza. Ibig sabihin, fever o yung tinatawag nating virus dahil sa ospital. Kundi si Maylin hindi nahawa
Alam mo, sabi niya, tinatanggap mo ba si Kristo ay Panginoon Diyos? Tinatanggap niya. Alam mo, sabi niya, gusto nila, pag-uwi ng kapatid nila by next week, mag-aaral kami ng salita ng Diyos. Ang sabi ng kapatid niya, ang doon sa Middle East, Brother Ray, pag-uwi ko, magpapabaptize na ako sa iyo. Amen. Kasi nakikinig po yun ang ating programa. So marami na po siyang aral na napakinggan sa atin. Pero yung mga tao na ayaw, nag-spiritual, gusto tayo puro material, gusto natin ay buhay dito sa lupang ito, wala nang bahagi ang Diyos sa atin, wala nang, wala nang pintuan ang Diyos para makapasok pa sa atin at makapaglingkod tayo. Ang mangyayari sa lakad natin sa araw-araw, may daan na tila matuwid sa tao, ngunit ang dulo niyaon ay mga daan ng kapahamakan. Maaari tayong mapahama. Diba? Alam mo, meron akong kaibigan, pulpultor, kabataan, naging kaklase ko sa Arellano. Kasamahan ko rin sa kalokohan, si Jimmy Francisco. Pagkatapos kami, Jimmy Francisco, pagkatapos kami, ito ikikwento ko sa inyo, this is a true story. Noong kami ay gumraduate, nag-iwa-hiwalay na kami. Naging Adventist ako. Hindi ko alam, siya naging Adventist, nakita kami. Siya nakatira sa Nagoras, malapit kay Robina Palis. Ngayon, nung tumagal-tagal na, nagsawa na siya sa paglilingkod sa Diyos, naging barkadista, naging manginginom, gumamit na siya ng drugs, nag-backslide na. Nung siya nag-backslide, sa kanyang kalasingan, napaaway siya, pinatay siya, namatay siya, pinagsasaksak, dinalaw ko pa nung siya nakaburol. Sabi ng buntis pa yung asawa, sabi niya, si Jimmy, Brother Ray, wala na. Sayang, namatay siya, hindi nakapagsisi. Bakit? Humiwalay siya sa Diyos. Kaya nga ang definition of yung tinatawag natin pinag-aaralan ngayon, na dark spiritual darkness, yung pagsepara mo sa Diyos, paghiwalay mo, yun ang nakakatakot. Yung paghihiwalay mo sa Panginoon, yun siya ang pinanggagalingan ng ating buhay, ng ating kalakasan, tapos hihiwalay tayo sa Kanya. Ay, namumuhay na tayo ng sarili natin. Pag tayo namumuhay na sa sarili natin, ito na yung katuparan, may daan na di na matuwid sa tao, pero ang dulo nun ay kapahamakan. Bakit tayo mapahama? Razer, Arian, next please. Ito na, bago tayo matapos, ilan lamang ito. The causes of sliding back. Binaliktad ko, sa harip na backsliding, sliding back. Ano ang mga kadahilanan ng pagtalikod? Bakit mayroong mga taong nagpa-backslide? Bakit mayroong mga taong tumatalikod? Andun na sila sa panig ng Diyos, ay lumalayo pa. Next please. Pakinggan natin. Rian, please. Number 1, ito na. Mga kadahilanan ng pagtalikod, number 1, pananampalatayang materialistic and worldly pleasure ang kanilang dala. Nasaan yan? Basahin natin. Lucas, ang nahulog, ibasa? Nababasa niyo ba rin sa dulo? Ang nahulog sa dalawagan ay ang nakakinig. Ayan. At samantalang sila'y nagsisiayon sa kanilang lakad, ay iniinis sila ng mga pagsusumakit at mga kayamanan at mga kalayawan sa buhay na ito at hindi na nagbubunga ng kasakdalan. Ayun. Sinabi ko kanina sa inyo, once you are a Christian, may nakasunod lagi sa likod mo. O-operan tayo. Ano yung oper sa'yo? Iinisin ka. Pagkatapos, tuturuan ka na magsumakit saan? Kayamanan. Pangalawa, o pangatlo, pagka nasa sayo na yan, ino-operan ka na ngayon, ano mangyayari? Mga kalayawan naman. Hindi ka nakuha sa inis, hindi ka nakuha sa kayamanan, dadalahin ka naman saan? Kalayawan sa buhay,
kapag ikaw ay nahulog at kapag ako'y nandito na sa kalayawan, ano magiging spiritual natin? Magbubunga ka ba? Hindi na nagbubunga ng kasakdalan. Ano hiling ni Kristo? Pakibasa 5:48 ng Mateo. Pakinggan nyo muna to. Tandaan nyo, hindi nagbubunga ng kasakdalan. Pero ano gusto ni Kristo sa atin? 48, Kapitulo 5 ng Mateo. Pakibasa. The last verse ng Mateo 5. Kaya't kayo nga'y maging sakdal, Oh. gaya ng iyong Ama sa langit na sakdal. Kayo, ang hiling ng Panginoon, magpakasakdal tayo. Pero kapag tayo nahulog sa ilang ito, ininis tayo, nainis ka sa pananampalataya, o di kaya inoperang na ng kayamanan, hindi ka rin nakuha rito, hindi ka niya nainis, dadalahin ka sa kalayawan. Pag nahulog tayo sa alinman sa mga puntong ito, hindi na tayo magbubunga ng kasakdalan. Next please, Rian, ito na. Pangalawa nga, mga kadahilanan ng kung bakit tayo nawawala sa Diyos. Pananampalatayang lack of total what? Submission and lack of spiritual growth. Ano reason? Lucas 8:13. Ang mga kayaong ano? Mga pagkarinig ay tinanggap na may Namay? ang salita. Ang mga ito'y walang ugat ang Nadaling panahon ng tukso at nagsisihiwalay. Kita niyo? Ako inangaral, ano? Sister, Brother Milo, nangaral ako dito sa Nueva Ecija. Ilan ang nabautiswan, Jenny? Ilan? 60? Doon tayo nangaral doon? Kaya ba? Sa Bayambang? 67. Tandaan nyo, sa plaza ako nangaral. 2 linggo, ako, 1 linggo mahigit ako nag-crusade. 67 kaluluwa, araw-araw binyag kami ng binyag. Bautismo kami ng bautismo. Tinanggap nila, ang saya-saya nila, nagkakasiya sila, amen, amen sila ng amen, amen na amen. Bakit? Ito yung nangyayari. Mga sanabi ng batuhan, nakarinig, tinanggap na may galak sa salita ng Panginoon. At ang mga ito ay walang ugat. Ibig sabihin, tinanggap nila, masaya sila. Nung una, tuwan-tuwan sila, nabautismohan kami. Pero, ano sabi? Panandalian saya lang. After that, nagsawa sila, nawala na sila. Kaya yung 67, nabawasan pa yun. Bakit? Alam ng Diyos ang puso ng bawat isang tumatanggap kay Kristo. Kung totoo ka o hindi. Pag hindi ka totoo, pababayaan ka ng Diyos na matiyan. Bakit? Choice mo yun. Diba? Next, Rian. Third, mga kadahilanan pa ng pagtalikod. Ikatlo, pananampalatayang ano? Mapisurin. Bakit? Basa, Marcos 4, at ang Hindi nagugana sa kanilang sarili. kundi Sandaling tumatagal kaya nagkakaroon ng kabighatian o ng mga pag-uusig dahil sa salita, pagdakay, itisod sila. ayun. Inusig. Sino ba yung nakausap ko na kayong mga Sabatista? Kayo ay kulto kayo. Kulto kayo. Hindi kayo sa Diyos. Yung sinabihan nila yun, hindi na tumalo. Ayaw na, natakot kulto raw eh. Bakit? Dahil sa mag-uusig, sila ay nanganiso. Next please. Number 4. Next, yan. Mga kadahilanan ng pagtalikod. Number 4 to ha. Pananampalatayang may dalawang ano? Naniniwala. Ay, magulo yun. May kumanta. Isang manglanta na ang purpose niya. Sana dalawa ang puso.
Sana dalawa ang puso ko, hindi na sana ako nalilito. Kita niyo? Pag dalawa ang isip natin, gagawin ko ba ito o hindi? Teka mo, pag ginawa ko ito, teka mo na ano ba, di ba? Nagdadalawang isip tayo. Kapag nagdalawang isip ka, magulo utak mo. Pero ano sabi ng Panginoon? Pakibasa? Ang Ang taong may dalawang akala ay walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Hindi kayo makapaglilingkod yung uli. Hindi kayo makakapaglingkod sa dalawang Panginoon. Hindi tayo makapaglilingkod sa dalawang Panginoon. Isa lang. We cannot serve the two master. There is only one master as a Christian. Ang taong may dalawang akala, yun ang taong walang tiyaga sa lahat ng kanyang mga lakad. Mga kaibigan, kapatid, maglingkod tayo sa Diyos, sa isang Diyos lang. Right? Last, number 5, next, Rian. The process of backsliding yan, ha? Ayan. May napansin ba kayo dito sa number 5? The process of slide backing. Sliding back. Tayang nagpupuna. Ano napansin nyo ngayon dito? Iba na. The process of not sliding back. O, di ba, brother? Kanina wala itong not eh, di ba? Ngayon meron na. Ang mga kadahilanan ng hindi, ayun na, pagtalikod. Number 1, Mateo 13. Pakibasa. O, ano ba? Basa. Pananampalataya, number 1. Nagbubunga, number 2. Nananatili. Siya, Dumirinig. At nakapaghawa sa salita. At siya katuwa ng nagbunga. ayun. Yung palang, yung para hindi tayo malayo sa Diyos, pero 4 na bagay, no? Una, nagbubunga. Pangalawa, nananatili. Ito maganda yung nananatili. Tapos, dumirinig. Tapos, nakakapagawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga ang inay tigaan ng po. Next please. Number 6. Pananampalatayang nananatili. Mga kapatid, ito na. Sa unang Korinto 13:13, manatili ang tatlong ito. Una ay ang ano? Pangalawa? Pag-ibig. Pag-asa, hindi Jesus dito ha. Pag-asa. Hope. Pananampalataya. May tanong ako. Sa tingin ninyo, ano ibig sabihin ng pananampalataya? What is faith? Sister Andy, pakibasa. Hebrew, chapter 1, chapter 11, verse 1. Pakibukas ninyo ang Bible nyo. What is faith? Kasi kailangan malaman natin ito. Ano ba ang pananampalataya? Paniniwala. Paniniwala. Alright? Marami, no?